paniwala. Alangan man lang pinapakita kahit isang ebidensya sa inyo, tas tuwan-tuwa kayo kapag may nilalabas si Jay Sonsa. Ngayon, ito po, puntahan natin itong si Kawaldi Carbonell. Alam nyo, sa totoo lang, between Kawaldi and etong si Dadong Bugo, kahit na matanda na tong si Kawaldi, meron na tong napatunayan . Ilang libel na tanggap nito dahil po sa pakikipaglaban nito para sa ating kumbaga sa katotohanan. Si Kawaldi itong si Dado. Wow, ewan ko, paring PJ, dapat talaga kasuhan to si Dado kung ano-ano sinasabi sa ating sa ating gobyerno . Between Kawaldi and etong si Dado, ay mas maniniwala ako dito kay Kawaldi Carbonell. Ito yata yun . Tignan ko nga. Ito. Panoorin natin tong pinagsasabi ni Pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin. Tignan natin kung ano-ano tong mga sinasabing kagaguhan. Pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin. Sasamain kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. Otra vez. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma. Kita niyo yung mga pinagsasabi? Selective . Mga magnanakaw daw. I-audit daw nila. Ang isang unang dapat na i-audit at tignan kung saan napunta ang pera ng taong bayan ay si Sara Duterte. Diba? Nagagalit siya kasi kinu-question si Sara. Diba, kung talagang ikaw ay para sa transparency at para ka talaga sa against ka talaga sa mga magnanakaw sa gobyerno, bakit nagagalit ka sa ginagawa kay Sara Duterte? Transparency nga ang tinitignan doon . Bida-bida lang yan. Kahit mga didishit, natatawa na lang dyan . Sira ulo din, mana kay puset. Nga buwang na Dado, Ate Gemma. Mabuti na lang may social media kaya alam ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Yun nga po. Kaya nga kita nyo, walang sumasama sa panawagan nilang mga People's Court, Audit, People Power. Ilang araw silang nagrarally doon sa EDSA. Walang sumasama sa kanila. Doon sa EDSA Shrine. Alam nyo kung bakit? Kasi nakikita po ng taong bayan ang nangyayari sa SOCMED. Meron na tayong SOCMED. Nung panahon ng 1986 EDSA Revolution, walang FB, walang YouTube. Ngayon, meron ng FB, meron ng YouTube, may TikTok. At ang mga kabataan, mas gugustuhin pang maglaro ng ML kaysa makiisyoso kung ano nangyayari dyan sa EDSA. Diba? Kaya kita nyo si Dado, hanggang ganyan lang, galit, mga away, magmumura sa Pangulo. Pero, wala walang bearing, walang dating. Yung sinasabi niya, simula nung nakita ko itong nagbablog, hanggang ngayon, walang nagkatotoo. Itong si Dadong Bugok. Sabi niya, meron daw mga kikilos, may mga ex-general. Ikaw nga, kapitan ka lang . Susundin ka ba ng mga ex-general? Bobo ka ba? Pipitsugin ka . Wala ka naman bearing . Sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad, pagka hindi yung tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin?
Anong Senado ang hinintay natin? Ilang taon na yung binuro? 2004 pa. Yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin. Yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa May sakit siguro to no, sa isip. Parang ganun tingin ko dito kay Dado Ang gusto niya siya yung nasusunod. Parang ganun yung nakikita ko dito kay Dado Diba? Parang, ayaw mo ba na ikaw hindi nagagalit? Alam niyo ng panahon ng tatay ni PBBM, sumuporta to sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noon tapos ngayon, kinakalaban niya si PBBM. Lahat nga ng binibintang niya kay PBBM, walang maipakita. Sinasabi, nagdodroga Pangulo. Sino ang pinaniwalaan nila? Si Maharlika. Naglabas ng AI video. Taong bayan, tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga tarantado na hinayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong Danyo. Sorry, nagmura ako. Nasa yung simbahan. Sorry po. Ha? Alam mo, nagpapanggap Nagpapanggap na matapang, nagpapanggap na malakas, nagpapanggap na powerful ang kanyang mga salita. Pero kita mo, Dado, yung sinasabi mong mga general na mag-aaklas, na sinasabi mong nag-withdraw na ng support kay PBBM. Diyos ko, 2 taon na, 1 taon na nakalipas, wala pa rin hanggang ngayon. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Ito pa, itong si Eric Celis na bugok din. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulid sa lulong o illegal na droga o drug addict president? Kita nyo? Diba? Nalululong daw sa droga si PBBM. Diba? Alam nyo kung totoo yan? Sino ang unang-unang magsasalita? Mga dilawan. Ang unang-una nakikibo. Diyan sa sinasabing pagdodroga ng Pangulo. Laila de Lima. Magsasalita ka agad yan si Laila de Lima. Kasi si Laila de Lima, hindi naman yan, hindi naman yan pulahan dilawan yan Pabor nga sa kanila yan, di ba? Kung mayroong katibayan tong mga tukmol na to, tong kalbong to, na si Celis, saka itong sila Maharlika, sila Harry Roque, kung totoo yung kanilang mga bintang, di ba, kay PBBM, sigurado ako, susuportahan niya ng mga dilawan. Kasi, pabor sa dilawan yan Pabor kila Jam Aquino ba yun? Yung dating senador? Kila Lenny. Dito, kila Kiko Pangilinan. Pabor sa kanila yun. Sasamahan pa sila. Diba? Sa laban nila. Sigurado ako, baka madaming tao dyan. Mga kakampi sa inyo. Kasi, meron kayong matibay na ebidensya Kaya lang, ibig sabihin yan, kaya walang sumasama sa inyo, hindi nyo kayang kumbinsihin ng mga dilawan. Di ba, Nay Biminda? Hindi nyo kaya kumbinsihin ng mga dilawan at kakamping sa inyong mga sinasabi. Kaya nga, ang dilawan at ang mga kakamping, mas
kumikiling ngayon kay PBBM. Kasi nga po, nakikita ng ating mga kababayan, nakakamping at mga dilawan, mga liberal, na okay ang ginagawa ni PBBM at sinisira lamang siya sa mga issue na ibinabato nyo. Sinisiraan nyo lang naman talaga si PBBM. As Commander-in-Chief, anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkutita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang kay Digong? Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. O, diba? Bobo eh. Puta, nananawagan na nga kayo ng pag-aaklas. Nananawagan na kayo ng people power. Gustong-gusto nyo na nga mapababa sa pwesto si PBBM tapos hindi pa inciting to sedition yan? Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aklas. To do the right thing? Tama ba yun? Pababain nyo yung inihalal ng taong bayan? Nang wala naman kayong maipakitang kahit man lang isang solidong ebidensya sa inyong mga ibinibintang sa ating Pangulo. Maniwala pa ako kung meron kayong mga ebidensya Kaya lang wala Walang maipakita man lang kahit isang ebidensya tong mga tukmol na to Tapos gusto nyo do the right thing. Kaya nga walang sumasama sa inyo, di nyo ba napansin? Kasi nga mali ang inyong ginagawa, mga bugok. Sa gobyerno, yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun yun. Pagtatanggol. Wala nga taong bayang sumasama Diba wala nga taong bayang sumasama sa kanila? Napaka-konti nga lang nila So, sinong taong bayan yung sasama sa inyo? Yung taong bayan, yung interest ng taong bayan. Malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapaandar dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng... Maluwag tornilyo nitong bugok na to. Sobrang baho din po nila, Boss Mac. Mga dun lang umiebak sa gilid ng EDSA Alam nyo, may bearing pang magsalita si Kawaldi Tignan nyo panoorin natin. Nagkaroon po tayo ng impeachment na usapin nung nakita nilang walang patumangga pala ang pagnanakaw ng Office of the Vice President sa Kaban ng Bayan. Pera po natin yan. Yung mga mamamayan na nagsasabing hindi raw yata sila nagbabayad ng buwis, mali po kayo. Yung iniisip po ninyo yung income tax return na sa tuwing Abril 14 ay kinakailangan ng mga empleyado ay nagpa-file po ng kanilang dapat bayaran sa BIR or Bureau of Internal Revenue. Lahat po tayo nagbabayad po ng buwis. Kaya po mahal ang gasolina sapagkat pinag-utos ni Duterte yung Train 1 and Train 2. Yan po ay tax reform law na nagpataas ng presyo ng gasolina. At pag tumaas po ang presyo ng gasolina sa kadahilanan ng dagdag na buwis, lahat po ng bilihin na gagamit ng gasolina paghahakot mula po sa pier, mula sa bagyo, ng mga gulay, o paghahakot po ng kahit anong bagay. Eto, kita nyo, napakaliwanag ng... Pakikinggan yung sinasabi namin. Pagpapaliwanag ni Kawaldi, di ba? Napakaliwanag ng kanyang pagpapaliwanag. Hindi katulad nitong si Dadong Tukmol. Putya, ano ba yung pinaglalaban nyo? Ano ba yung pinagpuputok ng butsin nyo kay PBBM? Wala silang pinapaliwanag. Basta galit lang sila, gusto lang nilang umalis si PBBM. Eto si Kawaldi, pinapanood ko. Ang galing magpaliwanag. Maayos na maayos ang salita. Mas matanda pa to kay Dadong Bugok. Pero to si Kawaldi, kita nyo, mas tumatakbo ang isip
mas maayos ang pangunawa niya. At yung pagde-deliver niya ng kanyang mga mensahe, mas okay. Si Dado wala. Puro galit. Ay mahal po ang kanilang gagastusin sapagkat mataas ang buwis ng gasolina, mataas ang buwis na dapat ibayad ng mga driver at ng mga trucking services. Sa isang episode po natin, ipapaliwanag po natin yung taxation system. Ganun pa man, sa pagkakataon ito, tayo po'y nananawagan na nasa taong bayan ngayon ang kaligtasan ng ating bansa at ang ating pong gagamitin ay impeachment. Huwag po natin papayagan na madaig tayo ng mga politiko pareho nila Bato de la Rosa na kanilang tatampalasanin itong proseso ng impeachment, tatakutin ang mga witnesses at tayo po ay dapat kumilos upang sa ganoon ay malabanan natin itong mga senador ng kanila pong loyalty o ang kanilang pagkamakabayan ay ang kanilang pagkamakaduterte. At tayo pong taong bayan ang makakasulba po nito, impeachment sa pamamagitan po ng sama-sama natin pagkilos. Kung kinakailangan tayong mag-people power araw-araw habang nakakaroon ng impeachment hearing diyan po sa Senado, gagawin po natin yan. Pakalatin po ninyo itong pong ating pananawagan sapagkat tayo po ay handang manguna diyan po sa people power na yan upang sa ganon masunod po natin ang itinatakda ng saligang batas at hindi na po tayo magpapatakot kanino man, lalo tigit yung ginawang reign of terror o pambansang pananakot ng pamilya ng mga berdugo. Yan sila Duterte. Ako po ang kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko Pilipinas. Allahu Akbar. Diba? Kita nyo, mas may bearing pa yung sinasabi sinasabi ni Kawaldi kaysa dito kay Dadong Tanga. Tangang-tanga si Dado sa totoo lang. Sa mga pinagsasabi niya. Kumag na kumag ang datingan, hindi maganda yung kanyang pagbibigay ng yung speech niya. Dinadaan niya sa mura. Dinadaan sa sigaw. Diba? Wala naman siyang dapat isigaw. Hindi naman siya dapat magsisigaw doon. Dinadaan niya sa sigaw, sa galit, para magmukhang matapang. Paano ka magmumukhang matapang kung ikaw mismo wala ka napatunayan? Ano ba napatunayan mo sa ilang taon mo na pagiging anti-BBM? Wala. Yung sinasabi niya ng mga retired na general at mga colonel. Ibig sabihin lang, walang power yung mga yan. Diba? Yung sinasabi niya, may mga uniform personnel, susuporta sa kanila. Hanggang ngayon, wala. Inggit lang ang mga yan, lalo na si Dadong Ugo. Raiza, Halagaw, ayan, yun, salamat po, Sir Waldy, mashallah, yun. Sarap planchahin mukha ni Dado. Wala walang kadating-dating kasi yung mga sinasabi ni Dado. Kahit tingin ko, hamunin ni Kawaldi ng barilan si Dado sa Luneta, hindi sisipot si Dado Matatakot kay Kawaldi. Kasi si Dado, walang ibang kung matapang lang pag may kasama. Matapang lang kapag nasa teritoryo niya. Pero yung ganyan naku, yung mga kahit nga sa debate, tingin ko, kahit sa akin, hindi uubra to Tanungin ko lang to, ba't ka sumusuporta sa magnanakaw ayaw mo pala sa magnanakaw. Wala na Ronos Cares, hello po, Raiza Halagaw, ayan, salamat po sa inyo sa pag-comment. Francis Necesito, Ate Gemma, ayan, thank you. Ate Gina Alonzo, lay up on the down low. Kuya Pogi,
Yang mga DDS, ututo at pansarili ang utak na ang gustong iupo ay ang Panginoon nilang perpekto sa kasamaan. Eh, yun nga eh. Pero mo, vice presidente pa lang si Sara. Eh, ang nakulimbat na nitong kanyang opisina na hindi maipaliwanag kung saan napunta. Di ba, yun lang naman, pinagpapaliwanag lang naman siya kung saan niya nilustay yung pera ng taong bayan eh. Di ba? Hindi niya maipaliwanag, hindi niya masabi kung saan. Oh. Tapos, ayaw ipa-audit nitong mga tukmol na sila Eric Celis at sila Dadong Tanga. Ang tingin nila dyan, panggigipit. Pero ang pinapanawagan nila, gusto nilang i-audit si BBM. Oh. Selective, 'di ba? Eh dito nga kay Sara may ebidensya. May mga questionableng tao na bigyan ng pera. Si Mary Grace Piato, si Kokoy Villamin. Ngayon, dito sa walang ebidensya, yun ang gusto nilang imbestigahan. Oh, 'di ba, bugok? Yan. Ate Raisa Alagaw, salamat po salamat po. So ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito. Thank you po Salamat po sa inyong pagsama sa aking live. Kita-kits po ulit tayo. Baka mamaya po makapag-live ulit ako at meron na po tayong mga upload para bukas. Salamat po. Meron tayong vlog para kay Yorme Isko Moreno. Thank you po sa inyong support.